Magandang oras mga kababayan, narito ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas at naging typhoon category ulit si Opong bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin itong hinihila ang southwest monsoon na siyang dahilan ng mga pag-ulan sa ilang lugar. Bukod dito, ayon sa mga international weather models, isa pang bagong bagyo ang posibleng parating sa may silangang bahagi ng bansa. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Ayon sa lahat ng available na datos, huling namataan ang sentro ng Typhoon Opong sa layong 665 kilometers sa kanluran ng Iba, Zambales. Tagla rin to ang lakas ng hangin umaabot sa 145 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pakanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil kay Typhoon Opong, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat ngayon sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, habang ang easterlies naman ay nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Narito naman ang weather forecast condition ngayong araw sa Palawan at Occidental Mindoro. Asahan na maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat dulot ng habagat. Dahil dito may banta ito ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magiging malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, magiging bagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil naman sa umiiral na easterlies. Dahil dito posible pa rin ang pagbaha o pagguho ng lupa kapag lumakas ang mga thunderstorms. Ayon naman sa pinakauling datos mula sa Global Forecast System o GFS model, mataas ang posibilidad na may mabubuong bagyo na posibleng makaapekto sa bansa sa darating na linggo. At ayon naman sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa, na monitor na ang isang cloud cluster na kasalukuyan nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa datos, may tsansa itong maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Batay sa initial data nito tungkol sa panibagong bagyo, posible nitong tutumbukin o tumama ito sa Luzon, lalo na sa may Bicol region o Central Luzon sa susunod na linggo. At kapag ito'y ganap ng bagyo, tatawagin ito bilang Bagyong Paulo, ang ika-16 na bagyo ngayon 2025. Tandaan, posible pa ring magbago ang direksyon at lakas ng sistemang ito, kaya't manatiling alerto at makinig sa mga susunod na advisories mula sa Pag-asa at sa inyong lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. At manatiling nakamonitor sa mga susunod nating ulat panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong detalye. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng maulang panahon.